Ipako si Kristo sa krus. Kung nandun ka, makikisigaw ka rin kaya? Narito ang tatlong katangian ng tao na sumisigaw, ipako si Kristo sa krus. At ang implikasyon nito sa kasalukuyan. Number 1, pagkainggit. Alam ni Pilato na dahil sa inggit, ang ating Panginoong Hesus ay sinuko ng mga punong pari. Ang inggit ay nagtutulak sa tao na paratangan o sirain ang reputasyon ng kapwa. Sa ngayon, makikita ito sa politika, trabaho o kaya sa social media. At ang nakakalungkot, nakikita din ito sa simbahan. Pinaparatangan ang matagumpay o mabuting tao dahil lamang sa inggit. Nagdudulot ito ng kawalan ng katarungan at pagkasira ng samahan. Number 2, pagiging sunod-sunuran sa maling otoridad. Hinihikayat ng mga punong pari ang mga tao na hilingin ang pagpapalaya kay Barrabas at ipako si Jesus sa krus. Hanggang ngayon, marami ang sunod-sunuran sa mga leader, influencer o sa balitang walang pagsusuri, fake news, online bashing at pag-atake ng walang batayan. Nagiging sanhi ito ng mob mentality. Sila yung nakikisigaw sa mali dahil sa impluensya. And number 3, kamangmangan sa katotohanan. Sinabi ng ating Panginoong Hesus, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Dito hindi nila nakikilala na si Jesus ang siyang Mesyas. At sa ngayon, maraming nagkakalat sa maling akusasyon dahil sa kakulangan ng edukasyon, mapaniwalang pananaw o ayaw mag-imbestiga. Nagre-resulta ito sa pagbitay ng isang karakter ng tao bago pa man malaman ang buong katotohanan. Kapatid, ang tatlong katangiang ito ay paalala sa bawat panahon. May mga sigaw na ipako si Kristo sa krus na hanggang sa ngayon ay nangyayari. Hindi ito literal na pagpako sa krus, ngunit sa pamamagitan ng panghuhusga, pagparatang at pagkansila ng kapwa. Kaya naman ang hamon sa atin ay labanan natin ang inggit, maging mapanuri sa ating sinusunod at hanapin ang katotohanan bago sumigaw laban sa sinuman. See you in my next video. God bless, kapatid.